At para himayin ang lalo pang umiinit na tagpo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakapanayan po natin ang Associate Professor at Dean ng UP College of Law, si Dean Gwen Grecia de Vera. Magandang gabi po, Dean de Vera. Magandang gabi niya at gayon din sa inyong mga tagapanood. Ang una ko pong tanong, ang inyong assessment sa huling testigo ng prosekusyon na si NBI Director Matibag para sa Article 4. Tingin niyo po ba ay napatunayan ang grave threat ni VP Sara? Palagay ko po, nagampanan naman po ng prosecution or nagawa naman po ng prosecution na makapagpresenta ng ebidensya para po mapatunayan yung nilalaman ng Article 4 na betrayal of the public trust, no? Base doon sa grave threat. Kasi hindi po natin hinahanap sa Senate impeachment trial na magkaroon ng conviction doon sa criminal offense, yung pong grave threats, no? Gusto lang po natin mapatunayan sa Senate impeachment trial ay kung yung same conduct, yung ginawa, yung pahayag ng may katungkulan, no, si Vice President na ating Vice Presidente, si Sara Duterte, ay maaaring tawaging betrayal of the public trust. Kung ito ay makikita na parang pagtalikod doon sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente, kung ito ay nagpapakita ng kapabayaan, no, bilang Vice Presidente, at sa pangkalahatan na hindi na po siya nararapat magpatuloy sa panunungkulan bilang Vice Presidente. Opo, so paano niyo po evaluate yung kanyang demeanor at pagsagot ni NBI Director Matibag? Sa tingin niyo po ba ay naging transparent siya at naging maganda ang kanyang pagsagot sa mga tanong? Palagay ko po siya po ay naging straightforward. No? Hindi naman po paligoy-ligoy yung kanyang pagsagot. Sinubukan po niyang sagutin ang mga katanungan ng prosecution at ng depensa base sa kanyang kaalaman. No? So hanggat maaari talagang sinusubukan niya na ang kanyang isasagot ay maaaring ang sandigan niya mismo ay yung kanyang karanasan at kaalaman, no? At mahalaga po 'yon kapag po meron tayong witness, dahil nagprepresenta po tayo ng witness upang patunayan ang mga naganap at patunayan kung ang katotohanan, no, ng mga bagay-bagay. So mahalaga po yung sa demeanor niya, siya ay straightforward at yung mga sagot po niya, sinubukan po talaga niyang maglahad ng base sa kanyang kaalaman at karanasan. Sinasabi nga niya, 29 years of experience. Minsan kahit hindi siya tinatanong, ay pinapakita niya dun sa, ewan ko lang, yung feeling ko sa younger lawyers na eto ako, I'm senior and I have so much more experience. At minsan kahit hindi na itanong, dineresyo na siguro gusto mong sagutin ko ito. Tapos sinabi niya, kung may kinalaman ba yung asawa niya, for example, di ba? Doon sa kanyang posisyon bilang NBI Director. Opo, at saka malawak po at malalim yung karanasan na ni Director Matibag, no? Nanungkulan din siya sa pamahalaan, no? At siya din po ay naging dekano ng isang law school, or I think Lyceum. Lyceum siya naging dekano. At mukha po meron din po siyang experience sa paglilitis, no? Kaya po nasusundan niya po halimbawa minsan po talagang very siya na po mismo, no, ang nagsasabi na or nagpapakita na may kakayahan naman siyang sagutin yung mga katanungan maging sa prosecution o sa defense panel. Makita po nga natin kanina, no, nakakatawa yung may bahagi po akong naabutan yung pong siya na po yung nagsabi ng ask and answered. At sabi nga po ni presiding officer natin, si Senator Chisa Escudero, inunahan na siya sa pagbibigay ng ruling, pero nagpasalamat din siya dahil nga parang nakatulong ng konti na nanggaling na mismo yon, no, na nasagot naman na niya yung katanungan na yon.
Opo. At ano pong masasabi ninyo sa planong paggiba ng depensa sa testimonya ni Las Cañas sa grave threats article? Um, Dahil po yun nga po yung nabanggit ko kanina, no, naging straightforward naman po siya. Sinubukan po ni Director Matibag na ah, na maging maayos yung kanyang pagsagot at paglalahad ng impormasyon. At sinusubukan din po niyang sabihin kung ano yung basihan ng kanyang mga sagot, whether po yun yung record, no? Sabi niya, yan, base yan sa record, or sa kaalaman niya, o sa karanasan niya. Madalas po kasi kapag gano'n ang ating witness, no, mahirap po talaga yung magiging trabaho ng depensa. No? Kasi sa depensa po, sa cross-examination, dalawa lang po ang talagang dapat gawin. No? Yung isa pong sinasabi natin doon ay kung merong factual assertion na ginawa yung testigo na madaling pwedeng maipakita na hindi naman pala totoo. No? At yung pangalawa po doon ay kung yung mga sinaad o sinabi ng testigo, hindi po talaga natin kayang butasin. Ang susubukan naman po natin ay I-discredit. magbigay no, ng puwang na sabihin natin na dapat hindi natin pagkatiwalaan yung testigo. So we will tinatawag din po doon impeaching the witness. No? Sasabihin nyo hindi siya credible na witness. Yung po talaga yung dalawa nun. No? At makikita po natin na medyo nahirapan ng konti yung depensa dun sa bandang gano'n. Kasi medyo nag-focus po sila sa mga medyo parang nag-hyper-focus po sila sa mga ibang bagay, no? Katulad po nung sa affidavit ni Las Cañas, no? Na ipiniliwanag na rin naman po ng ating presiding officer na hindi naman po tinatanggap yon bilang ebidensya na magpapatunay dun sa nakasaad sa affidavit, kundi sinasabi lang naman po ni Director Matibag na ginamit nila yon in relation to their investigation, no? At dun sa pagsuri nila, no, ng sitwasyon base dun sa factors, yung kanilang sinabing pattern of violence, gravity, identity, at capacity, no, yung capability and capacity on the part of the Vice President. Yung isa din pong napuna ko lang, no, kadalasan po kasi sa mga litigators, ang isa pong rule of thumb sa cross-examination, wag pong magtatanong kung hindi rin po natin kayang i-predict, no, kung ano yung isasagot. Kasi sana sa cross-examination maganda ang latag ng mga katanungan para yun nga po, no, para mapatunayan na hindi pala totoo yung mga unang testimonya o na hindi credible yung witness, no. Pero makikita po natin may mga ilang pagkakataon medyo nagugulat din yung depensa dun sa mga sagot ni Matibag sa kanilang ni Director Matibag sa kanilang tanong. At pangalawa po, marami po silang mga ini-introduce na information na kung tutuusin po, sana mas matibay yun kung yung sarili lang testigo ang gagamitin nila para ipresenta yon, no? At hindi po yung si Director Matibag na witness for the prosecution. Naging objective po ba at impartial ang ginagawang pagtatanong ng mga senator judges o mas nangibabaw pa rin yung kanilang political affiliations? Magandang tanong yan, Ninya, kasi alam ko naman yung mga taga-subaybay din po natin, baka sinusubukan pa po nilang unawain kung ano po talaga yung role ng ating senator judges, no? So subukan ko pong sagutin yan sa dalawang parang kaisipan. Yung una po doon, minsan po naririnig natin kanina, no, kung maalala nyo po, balikan natin si Senator Tulfo yata yun, yung nagsabi siya na parang iba yung mas malakas yung pagbel kapag mayorya at hindi sa minority, no? So yung una po, ang Senate po sitting as an impeachment court,
hindi po sila magpapasya bilang isang Senado. Ang ibig sabihin po nun, hindi po sila parang Korte Suprema na naglalabas ng isang desisyon, no? Ang magiging pagpapasya sa Senate impeachment trial ay base lang po sa kanilang botohan. No? Kaya po nung kay Chief Justice Corona, si former Chief Justice Corona, ang ginawa po noon ay magbobotohan sa bawat article ng impeachment at kung nais nung senator judge, maaari po niya ipaliwanag yung kanyang boto. Pero hindi po sila sumusulat ng desisyon. Yun po yung una doon. Pangalawa po, ang ibig sabihin po noon, ang bawat senador na nanumpa bilang maging hukom sa Senate impeachment trial ay talagang isang judge. No? So, kailangan po niyang suriin ang ebidensya, ang mga oral arguments on the legal points para makapagpasya kung ano ang kanyang magiging boto sa bawat article of impeachment. At dahil po ganun yung understanding natin ng Senate Impeachment Court, kapag ka po sila ay umupo na as Senate Impeachment Court at nakasaad po ito sa kanilang rules of impeachment, no, sa rules ng Senate sa impeachment trial, hindi na po sila minority or majority, kahit po sabihin pa nating ang impeachment proceedings ay sabi po kasi ng Korte Suprema, prosesong panlegal, prosesong politikal at prosesong kakaiba, no? May sui generis siya at prosesong naayon sa saligang batas. Kahit po sabihin pa natin lahat 'yon, kahit po may political aspect yan, meaning to say, ang bawat senator judge, maaari pong may mga factors that will inform their decision na hindi natin makikita at baka political yon para sa kanila, no? Pero bilang senator judges, hindi na po sila majority or minority. At yung last point po doon, nakasaad po kasi sa kanilang rules, no, na dapat po sana bilang mga huwes, no, mga huwes at bilang impeachment court, dapat po sana ang bawat senador ay impartial, no. At tatanggapin nila ang mga diskusyon, ang ebidensya at ang legal exchange ng legal arguments with that impartiality. All right. So sa pagdasal po natin na ganun nga, sana ang makita ng taong bayan sa mga susunod na araw at linggo habang ginaganap itong impeachment trial. Maraming salamat po sa panahon po nila, Dean Gwen Gracia de Vera ng UP College of Law. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Maraming salamat at sana po nakatulong itong maiksing diskusyon natin. Opo.